Maligayang pagdating sa ika-4 na linggo ng digmaan sa Iran. At habang sa huling update natin, sinabi namin na baka tumagal pa tayo rito ng matagal, mabilis na kumontra si Pangulong Trump na nag-post sa Truth Social na iniisip niya ang pagwawakas ng digmaan sa gitnang silangan dahil malapit na umano nilang makamit ang kanilang mga layunin militar. Ang pahayag na ito ay lumabas ilang oras lamang matapos niyang sabihin sa mga reporter sa labas ng White House na ayaw niyang mag-ceasefire dahil, at i-quote natin siya dito, na literal na winawasak nila ang kabilang panig. Bagamat ganitong uri ng magkakasalungat na pahayag ay inaasahan mula kay Pangulong Trump dahil sa kilalang kasaysayan niya ng pagsasabi ng mga bagay na hindi magkakatugma, may dahilan tayo ngayon na maniwala sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan na seryoso na talagang iniisip ng Washington ang posibleng off-ramp. Noong ika-20 ng March, iniulat ng Axios na naniniwala ang administrasyon ni Trump na kailangan lamang nila ng 1 buwan para pahinain ang mga Iranian sa pamamagitan ng mas maraming airstrike sakupin ang Kharg Island at gamitin ito bilang bargaining chip sa mga susunod na negosasyon. Kinabukasan, iniulat ng Axios na nagsimula na ang Washington ng paunang talakayan kung ano ang maaaring itsura ng mga usapang pangkapayapaan sa Iran. Ayon sa isang American official na nakausap ang outlet, nais ng Washington na gumawa ang Iran ng 6 na pangako: walang missile program sa loob ng 5 taon, zero uranium enrichment, pagsara ng mga nuclear facilities noong nakaraang taon, at mahigpit na monitoring mula sa labas sa paggawa at paggamit ng centrifuges at kaugnay na makina na maaaring magpalago ng nuclear weapons program. Nais din ng Washington ng kasunduan sa kontrol ng armas sa mga karatig bansa na magtatakda ng limitasyon sa stockpile ng mga missile ng Iran sa 1,000 lamang at walang pinansyal na suporta sa alinmang proxy ng Iran. Bagamat ambisyoso ang listahang ito ng mga kahilingan, makikita pa kung tatanggapin ba ito ng Iran, lalo na't ang salitang nangingibabaw ngayong weekend ay escalation at tila mahusay itong ginagawa ng mga Iranian. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Strikes on Diego Garcia. Sa pagitan ng Huwebes ng gabi at Biyernes ng umaga, naglunsad ang Iran ng 2 intermediate-range ballistic missiles sa Diego Garcia, isang joint US-UK military base na matatagpuan sa isang malayong atoll sa Indian Ocean, humigit kumulang 4,000 kilometro mula sa teritoryo ng Iran. Iniulat muna ng Wall Street Journal ang pagtatangkang atake at kinumpirma rin ng isang UK official sa CNBC na hindi naging matagumpay ang atake. Ayon sa CNN, isa sa mga missile ay nabigo sa mid-flight habang ang isa naman ay na-intercept ng isang US warship. Gayunpaman, itinanggi ng isang Iranian official na Iran ang nasa likod ng paglulunsad ng ballistic missiles. Sa kabila ng pagtanggi, mahirap balewalain ang kahalagahan ng pagtatangka. Ang base sa Diego Garcia, na may humigit kumulang 2,500 personnel, karamihan Amerikano, ay sinadyang itayo sa lugar na inaasahang lampas sa abot ng karamihan sa mga kalaban. Sa loob ng maraming taon, pinapanatili ng Iran na ang saklaw ng kanilang ballistic missile ay limitado lamang sa 2,000 kilometro. At noong March 8, sinabi mismo ni Foreign Minister Abbas Araghchi na sinadyang nilimitahan ng Iran ang saklaw ng missile sa 2,000 kilometro upang hindi sila makita bilang banta sa labas ng rehiyon. Ang limitasyong ito ay ipinataw ng dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ayon sa ulat, sa kabila ng pagtutol ng ERGC dahil nais niyang ipakita sa Europa na hindi nakatutok ang Iran sa kanila. Sinabi ni Jeffrey Lewis, isang kilalang eksperto sa global security sa Embry College sa CNN, na matagal nang naghihintay ang IRGC na baguhin ni Khamenei ang isip o mamatay siya upang balewalain ang limitasyong 2,000 kilometro. At ngayon na siya ay nakitil sa unang atake ng digmaan, may malayang kamay na ang IRGC sa pagpapatuloy ng missile program. Kung paano nakapaglunsad ang Iran ng missile na humigit kumulang 4,000 kilometro, doble sa deklaradong saklaw, ay nananatiling palaisipan. Ayon kay dating IDF Air Defense Chief Ron Kapp sa Jerusalem Post, malamang na inangkop ng Iran ang teknolohiya nila sa satellite launch na matagal nang nade-develop upang maging long-range ballistic missile. Ibig sabihin nito, ginamit nila ang parehong multi-stage rockets na disenyo para ilagay ang satellite sa orbit, ngunit idinirekta ito sa ballistic trajectory.
Iminungkahi ni Justin Bronk, Senior Research Fellow sa Royal United Services Institute, ang isang katulad na paliwanag na tinukoy ang Samor Space Launch Vehicle ng Iran bilang posibleng base, bagamat binanggit niya na ang ganitong improvised adaptation ay maaaring magdulot ng kawalan ng katumpakan. Ang iba naman, tulad ni Decca Eveleth, isang research analyst sa CNA Corporation, ay nagmungkahi na maaaring gumamit ang Iran ng Khorramshahr missile na may mas magaan na payload. Ang mas magaan na payload ay magpapalayo sa missile ng mas malayo, ngunit may kapalit na nabawasang destructive power. Bagamat lahat ng ito ay posibleng paliwanag, ang katotohanan ay wala talagang nakakaalam kung paano nagawa ng Iran ito. Maliban na lamang sa isang milagro sa journalism, malamang na hindi natin malalaman ng buo sa loob ng mahabang panahon. Ang pagbagsak ng dating limitasyon sa missile range ay binabago ang threat landscape para sa mga bansa lampas pa sa gitnang silangan. Sinabi ni Trita Parsi, co-founder ng Quincy Institute for Responsible Statecraft sa CNN, na ang pagtatangkang ito ay nagpapahiwatig na ang mga US base na dati ay inaakalang lampas sa abot ng Iran ay ngayon ay posibleng nasa saklaw na. Pati na rin ang mga American warships na nakastation 3,000 kilometro ang layo sa pag-aakalang ligtas ito. Para sa mga bansa tulad ng Romania na pinapayagan ang US na gamitin ang kanilang air bases para sa refueling, surveillance at satellite communication, naging mas mapanganib ang desisyong iyon. Nagtaas din si Parsi ng tanong kung paano nagawa ng Iran na matarget ang base, na binanggit na kulang ang satellite coverage ng Iran sa malaking bahagi ng Indian Ocean. Ayon sa kanya, malamang na ang intelligence ay nagmumula sa Russia at China. Ayon kay Parsi, ito ay isang aspeto ng digmaan na ikinagulat ng administrasyon ni Trump. Ang pagtatangka sa Diego Garcia ay bahagi ng mas malawak na pattern ng intelligence gaps na lumitaw sa buong digmaan. Bago magsimula ang Operation Epic Fury noong Pebrero 28, karamihan sa mga international estimate ng ballistic missile stockpile ng Iran ay nasa pagitan ng 2,000 hanggang 2,500 missiles. Pumasok sa digmaan ang IDF na may estima na humigit kumulang 2,500 ballistic missiles ang hawak ng Iran at tinantya rin ng ACT ang halos parehong bilang. Ngunit sa ika-10 araw, iniulat ng Jerusalem Post na humigit kumulang 2,410 ballistic missiles na ang nailunsad at patuloy pa rin ang Iran sa paglulunsad ng iba. At ito ay hindi pa kasama ang mga missiles na nasira sa American at Israeli strikes sa kanilang storage facilities. May 3 posibleng paliwanag para dito. Kahit ang pinaka-agresibong estima ay malaki ang pagkukulang sa pagtantya ng produksyon at stockpile ng Iran. Sa kabila ng malawakang intelligence efforts ng Israel, matagumpay na natago ng pamahalaan ng Iran ang malaking bahagi ng arsenal nito. O, gaya ng ipinahayag ng IRGC, nagpapatuloy ang produksyon ng missile kahit sa panahon ng digmaan. Bagamat ang huling pahayag ay dapat lapatan ng skepticism dahil sa malawakang pinsalang nagawa ng pinagsamang puwersa sa military infrastructure ng Iran, ang katotohanang patuloy silang naglulunsad ng missile at nagsusubok ng ambisyosong strike tulad ng sa Diego Garcia ay nagpapakita na posible ito. Kung titingnan ng mas malapad, tila nag-underestimate ang US at Israeli intelligence sa dami ng missile na hawak ng Iran sa saklaw ng mga ito at hindi nila inasahan ang lawak ng intelligence support mula sa Russia at posibleng China na nagpapalawak sa kakayahan ng Iran na matarget ang mga lugar malayo sa kanilang borders. Hindi ito maliit na pagkukulang. Dapat din nating banggitin na itinanggi ng Iran ang paglulunsad ng mga missile. Sa kabila ng pagiging outspoken ng Iran sa buong digmaan, aasahan ng karamihan na inaangkin nila ang attack kahit pa ma-intercept ang missiles. Subalit, ayon kay Dr. Anna Tabrizi, fellow sa Middle East at North Africa program sa Chatham House, hindi ito palaging ganito. Sinabi niya sa Al-Azhar na karaniwang lumilitaw ang pagtanggi ng Iran kapag ang atake ay lumampas sa mga bagong red lines o tumama sa mga target na maaaring magdulot ng mas malawak na tugon. Sa kontekstong ito, ang denial ay hindi para tanggihan ang responsibilidad kundi para limitahan ang epekto ng ipinakita nilang capability. Escalation and de-escalation. Sa ganitong backdrop, nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social noong Sabado ng gabi na kung hindi tuluyang bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras, babagsakan ng US ang kanilang iba't ibang power plants simula sa pinakamalaki. Ang ultimatum na ito ay lumabas halos 24 na oras lamang
matapos niyang isuggest ang posibilidad ng pagwawakas ng digmaan. Tulad ng iniulat ng Axios, ang reversal na ito ay nagpapakita na ang Hormuz crisis ay naging isyong hindi niya kayang iwan. Habang tila naghahanap ng exit, umabot sa $3.94 kada galon ang presyo ng gasolina sa US sa weekend ayon sa AAA, higit $1 na pagtaas mula sa isang buwan, at ang Brent crude ay tumaas ng halos 50% mula nang magsimula ang digmaan. Muli, bumabalik tayo sa tila pinaka-defining issue ng digmaan, hindi lamang ang US at Israel ang may kakayahang mag-escalate. Pagkatapos ng banta ni Trump, nag-post ang speaker ng parlamento ng Iran sa X na kung matarget ang mga power plants at iba pang infrastruktura ng Iran, ang mga vital infrastructure, energy at oil facilities sa buong rehiyon ay magiging lehitimong target at tuluyang masisira. Ayon sa kanya, nangangahulugan ito na mananatiling mataas ang presyo ng langis sa mahabang panahon. Kinumpirma rin ng spokesman ng Khatam Al-Anbiya Central Headquarters ang banta na kung atakihin ng US ang fuel o energy infrastructure sa Iran, gaganti ang Iran sa mga energy, information technology at desalination infrastructure ng US at mga kaalyado nito sa buong gitnang silangan. Samantala, nagbabala ang IRGC na tuluyan nilang isasara ang strait at hindi ito muling bubuksan hanggang sa ma-rebuild ang anumang nasirang power plants. Naglabas din ang semi-official Tasnim News Agency ng listahan ng malalaking US tech companies na may operasyon sa Israel at Gulf na target nila, kabilang ang opisina ng Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia at Oracle. Ngunit habang ang mga banta ng Iran ay nananatiling nakatuon sa Israel at Amerika, ang mga bansang tunay na nasa panganib kung magpapatuloy ang escalation ay yung mga kasalukuyang nakatatanggap ng pinakamatinding atake. Kinailangan ng UAE na harapin ang mas maraming projectile kaysa sa anumang ibang bansa sa digmaan, at iniulat ng Jerusalem Post na umabot sa 1,468 missiles ang tumama sa Emirates sa ika-10 araw. Ang Bahrain, natahanan ng headquarters ng 5th Fleet ng US Navy at natamaan noong unang araw ng digmaan, ay sapat na maliit para ang kahit limitadong kampanya laban sa kanilang infrastruktura ay makapagdulot ng matinding pinsala. Ang Mina Al-Madi Refinery ng Kuwait, isa sa pinakamalaki sa gitnang silangan, ay natamaan na ng ilang beses ng mga Iranian drone. Ang pagtutok sa mga desalination plants ay isang red line dahil ang mga ito, higit pa sa langis, ay ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa gitnang silangan. Tulad ng napag-usapan na sa aming nakaraang video sa ibang channel, kung matarget ang mga desalination plants, maaari itong magdulot ng nakapipinsalang humanitarian crisis. Partikular na mahina ang Bahrain kung saan isang desalination plant ang natamaan ng Iranian drone. Isang island nation ito na walang natural aquifers at umaasa ng humigit kumulang 70% ng kanilang inuming tubig sa desalination. Ayon kay Danny Citrinowicz, fellow sa Atlantic Council, kahit na i-block ang Carr Island, ang pinakamahalagang node sa oil economy ng bansa, hindi nito pipilitin ng Iran na buksan ang strait. Ito ay sa kabila ng humigit kumulang 90% ng crude exports ng Iran na dumadaan sa mga terminal nito. Sinabi niya sa X, at i-quote natin, ito ay nagpapakita ng patuloy na hindi pagkakaintindihan sa strategic doctrine ng Iran. Para sa Iran, ang kontrol sa strait ay hindi lamang leverage sa ekonomiya, ito ay pangunahing bahagi ng survival ng rehimen at deterrence. Sa ilalim ng pressure, mas malamang na mag-escalate ang Iran kaysa mag-concede, end quote. Sa oras ng recording, hindi pa lumilipas ang 48 hours na deadline, ngunit kung lumampas ito at tutupad si Trump sa kanyang salita, papasok ang digmaan sa pinakamapanganib na yugto nito. Kung hindi matutupad ni Trump ang banta, maaaring ipahayag ng Iran ang isang strategic victory na magpapahirap sa anumang pagtatangka ng Washington at Jerusalem na ipakita na sila ay nananalo, ngunit hindi puro escalation ang nangyari nitong weekend. Iniulat ng Jerusalem Post na nagdesisyon ng Iran na limitahan ang mga atake sa Saudi Arabia dahil sa pangamba na ang patuloy na pag-atake ay maaaring mag-trigger ng direktang military response mula sa Saudi. Ayon sa mga sources, naniniwala ang mga Iranian officials na alerto ang Saudis at ang patuloy na malakihang pag-atake ay maaaring pilitin ng Riyadh na gumawa ng hakbang na hanggang ngayon ay iniiwasan pa nilang direktang atakihin ang Iran. Linaw ng mga opisyal ng Saudi kasama na sa mga pag-uusap sa Iran na ang kanilang red line ay anumang atake sa mga planta ng kuryente at desalination facilities.
Kung magdesisyon ang Saudi na atakihin ang Iran, magbubukas ito ng tanong kung susunod ba ang Pakistan, lalo na at nag-sign ang dalawang bansa ng Defense Pact noong 2025. Bilang karagdagan sa pagbawas ng atake sa Saudi Arabia, nagdesisyon ang Iran na iwasan ang pagtutok sa Qatar matapos ang strike sa Ras Laffan plant na sumira sa humigit kumulang 3.5% ng global supply na itinuturing na napakataas na escalation. Gayunpaman, ang mga atake laban sa Kuwait, Bahrain at UAE ay magpapatuloy gaya ng dati ayon sa Jerusalem Post sources. Sa labas ng Iran, tulad ng nabanggit natin kanina, nagbibigay ang Russia ng intelligence sa Iran para suportahan ang strike campaign nito. Ayon sa Wall Street Journal, ibinibigay ng Russia ang eksaktong lokasyon ng American military forces pati na rin ng kanilang regional allies. Itinanggi ng Kremlin ito, ngunit patuloy ang pagdami ng ebidensya. At ngayong linggo, nakatanggap tayo ng pinakamalinaw na kumpirmasyon na nakikita ng Moscow ang kanilang papel sa digmaan bilang bargaining chip. Iniulat ng politiko noong ika-20 ng Marso na iminungkahi ng Russian envoy na si Kirill Dmitriev ang isang quid pro quo kay Steve Witkoff at Jared Kushner sa isang pagpupulong sa Miami noong March 11. Simple lamang ang alok, titigil ang Moscow sa pagbibigay ng intelligence sa Iran. Kung titigil naman ang Washington sa pagbibigay ng intelligence sa Ukraine, tinanggihan ng US ang panukala. Tinawag ni Dmitriev na fake news ang ulat tungkol sa panukala sa isang post sa X. Gayunpaman, tila kinumpirma ni Pangulong Trump ang pagkakaroon ng ganitong arrangement nang sabihin niya sa Fox News na I think he might be helping them a little bit. Yeah, I guess. And he probably thinks we're helping Ukraine, right? Ang katotohanang tumutulong ang Russia sa Iran ay hindi nakakapagtaka sa karamihan ng mga regional observers dahil matagal na silang magkaalyado. Subalit, ang kakayahan ng isang Russian envoy na magmungkahi ng ganitong deal ay nagdulot ng pangamba sa mga diplomat ng Europa na nag-aalala na sinusubukan ng Moscow na hatiin ang Europa at US sa isang kritikal na sandali para sa transatlantic relations. Matagal nang nagrereklamo si Pangulong Trump laban sa mga itinuturing niyang duwag sa NATO na tumangging magpadala ng mga barko sa Strait, ngunit ipinakita ng mga leader ng Europa na maliit lamang ang interes nilang makilahok sa digmaang ito. Direktang sinabi ni German Defense Minister Boris Pistorius na ito ay hindi aming digmaan. Hindi namin ito sinimulan. Walang NATO ally na nakonsulta bago magsimula ang Operation Epic Fury at sinabi ni EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas sa Reuters na hindi talaga nauunawaan ng mga European countries ang mga huling hakbang ng Washington. Ayon kay Jim Townsend, dating US Deputy Assistant Secretary of Defense, sa CNN, na maraming bansa ang nasaktan sa paraan ng pagtrato kay Trump at ng kanyang administrasyon sa kanila, tapos babalik lamang upang humingi ng tulong kapag kailangan. Tama rin na nag-aalala ang Europa na ilalagay nila sa panganib ang kanilang mga sailors at barko. Lahat ito para lang masabi ni Trump na hindi niya nilalagay sa panganib ang buhay ng mga Amerikano. At hindi ito ang nag-iisang panukala ng Kremlin tungkol sa Iran. Iniulat ng Axios na minsang iminungkahi ng Moscow na ilipat ang uranium ng Iran sa Russia, ngunit tinanggihan din ito ng Washington. Sa kabila ng kasalukuyang hindi pagkakaintindihan ng Washington at ng mga tradisyonal nitong kaalyado sa digmaan, nakapagpapalakas ng loob ang pagtanggi ng Amerika sa mga alok ng Russia dahil ipinapakita nito na, sa kabila ng public frustrations ni Trump sa European allies, hindi pa handa ang administrasyon na bigyan ng panalo ang Moscow sa Ukraine kapalit ng kooperasyon sa Iran. At tungkol sa Ukraine, may malaking papel ang Kiev sa pagsasanay ng mga kaalyadong Amerikano sa Middle East sa kabila ng sabi ni Trump sa NBC News na ang huling tao na kailangan nila ng tulong ay si Zelensky, dapat ding ituro na. Sa kabila ng palaging pangmamaliit at undermining ni Trump kay Zelensky, ang huli ay nagpakita ng dedikasyon at aktwal na tumutulong sa American allies sa Gulf upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Samantala, ayon sa Middle East Eye, tinatanggihan ng Washington ang mga kahilingan ng Gulf allies na magdagdag ng kanilang interceptor stockpiles habang dumarami ang pressure sa Gulf states na sumali sa digmaan bilang kondisyon sa resupply. Kung walang mga interceptors, halos walang depensa ang mga bansang ito laban sa Iranian ballistic missiles. Sa kabilang banda, pinangalagaan ng Ukraine ang mga opisyal na lubos nilang kailangan upang matiyak na ligtas ang Gulf. Ayon sa isang senior Ukrainian Air Force officer sa Times, humigit kumulang 200 Ukrainian personnel ang naideploy sa Kuwait, Qatar, UAE at Saudi Arabia
upang tulungan ang Gulf states na ipagtanggol ang sarili laban sa parehong Shahed-type drones na matagal nang pinapabagsak ng Ukraine. Ang nakita ng mga Ukrainians pagdating nila ay nakabahala ayon sa kanilang sariling ulat. Sinabi ng officer sa Times na nagulat siya nang marinig na umaabot sa 8 Patriot interceptor missiles ang pinapaputok ng Gulf Air Defense Crews sa isang target. Bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit $3 milyong. Sa ilang kaso, gumagamit pa ng SM-6 missiles na nagkakahalaga ng humigit kumulang $6 million bawat shot para pabagsakin ang isang Shahed na nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $70,000. Sa kabilang banda, sinabi ng mga Ukrainian crews na karaniwan nilang ginagamit ang 1 o 2 missile lamang para pabagsakin ang isang Russian ballistic missile at umaasa sa kombinasyon ng vintage aircraft, interceptor drones at electronic warfare para pabagsakin ang mga drone. Iniulat ng Times na ang data mula sa Ukrainian Patriot crew missions ay naibahagi sa mga kaalyado na gumagamit din ng system. Gayunpaman, tila hindi pinansin ng US at ng kanilang mga kaalyado sa Gulf ang masalimuot na kalkulasyon ng Ukraine upang mapabuti ang intercept rates. Ayon sa officer, hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa nila at ano ang pinagmamasdan nila sa 4 na taong nakikipaglaban kami. Iminungkahi ng mga analysts na ang kakulangan ay dahil sa paraan ng operasyon. Ayon sa ulat, iniwan ng Gulf crews ang kanilang mga batteries sa automatic mode habang nagtatago, samantalang ang mga Ukrainian operators ay nananatili sa controls at manumanong nagpapaputok. Mahalaga ang pagkakaibang ito kapag sinusubukan mong i-distinguish ang $70,000 na drone sa isang tao sa aircraft at kapag nais mong tumagal ang iyong mga interceptors hanggat maaari. Pinuna rin ng mga Ukrainian officials kung paano iniimbak ng mga American allies sa Gulf ang kanilang air defense systems na nagbigay daan para makapagdulot ng higit sa $1 bilyong na pinsala ang mga murang drone. Kung maipapatupad ng American allies ang mga aral mula sa Ukraine, maaaring makabawas ng malaki sa gastos sa pagtatanggol laban sa Iranian drone swarms at mailaan ang pinakamahal nilang interceptors para sa mga ballistic missiles na tunay na nangangailangan nito. At sa wakas, lumipat tayo sa Lebanon kung saan nitong weekend iniutos ni Israeli Defense Minister Israel Katz sa militar na sirain lahat ng crossings sa Litani River at mga bahay malapit sa border ng dalawang bansa. Bagamat ipinaliwanag ng Israel ito bilang hakbang upang pigilan ng Hezbollah na ilipat ang kanilang fighters at armas sa timog, tinawag ng presidente ng Lebanon na si Joseph Al ang hakbang na ito bilang paunang yugto sa posibleng ground invasion. Ipinahayag ni ADF Chief of Staff, Lieutenant General Eyal Zamir, na ang operasyon laban sa Hezbollah ay nagsisimula pa lamang at magiging matagal. Nasira na ng militar ng Israel ang 3 tulay sa Southern Lebanon sa nakaraang 10 araw, ngunit pinalawak ng utos noong linggo ito sa lahat ng natitirang crossings. Tinamaan ng Israeli warplanes ang Qasamir Bridge, isang mahalagang highway link na nag-uugnay sa mga villages ng Tyre District sa Hilaga sa pamamagitan ng maraming strikes na nag-iwan ng malalalim na crater sa tulay. Ayon kay Ramsey Kais, researcher sa Lebanon para sa Human Rights Watch, kung masisira ang lahat ng tulay sa Litani at maa-isolate ang timog, magiging napakalaki ng pinsalang matatamo ng sibilyan na maaring mawalan ng access sa pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, pinalakas ng Hezbollah ang kanilang pag-atake sa Israel na kumitil sa isang tao sa hilagang bahagi ng bansa, ang unang ganitong kamatayan mula sa atake na nagmula sa Lebanon. Ayon sa kanila, ang pag-atake ay tumarget sa isang pagtitipon ng Israeli enemy soldiers sa northern community ng Maskavan. Bagamat iisa lamang ang nakitil sa pag-atake, libu-libong iba pa ang nakitil sa buong rehiyon at inaasahang tataas pa ang bilang habang nagpapatuloy at lumalala ang digmaan. Sa ngayon, umaasa tayo na may maitatag na kasunduan upang maiwasang mas lalo pang malubog ang gitnang silangan sa kaguluhan. Salamat sa panonood.